Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Nung bata po ako, kapag uma-attend ako ng birthday party, lagi po akong naisasali doon sa larong Trip to Jerusalem. Siguro po nakapaglaro na rin kayo noon sa buhay ninyo. Kapag merong handaan at party, parang laging ayun yung palaro. Trip to Jerusalem. Ano ba yung larong Trip to Jerusalem? Agawan ng upuan, habang tumutugtog, kailangan mong sumayaw. Paikot-ikot kayo, at kapag tumigil ang tugtog, lahat ay uunahan umupo sa upuan. Pero sa bandang huli na paikot-ikot doon sa upuan, agawan, balyahan, iisa lamang ang mananalo. Napansin nyo ba, sa larong ito, hindi upuan yung mahalaga. Anong mahalaga doon? May premyo kasi sa huli, kaya pinag-aagawan yung upuan. Ginagawa ang lahat, siksikan, takbuhan, hanggang balyahan, para lang manalo sa premyo. At minsan, kulang pa yung premyo mo sa pambili ng Band-Aid dahil nasugatan ka. Kulang pa yung candy dun sa premyo mong nakuha. Pero sa totoo lang, parang ganyan din naman yung laro ng mundo. Agawan ng posisyon, agawan ng kapangyarihan, agawan ng atensyon, lahat gustong maupo sa pinakamataas na upuan. Parang sa Ebanghelyo ngayon, biniligtad ni Jesus ang laro. Sabi niya, kapag inanyayahan ka, huwag kang umupo sa mataas na lugar, maupo ka sa mababang pwesto at doon ka itataas. Sabi pa ni Kristo, kapag nag-anyaya ka ng handaan, huwag ang makakapagsukli sa iyo ang imbitahan mo. Ang imbitahan mo ay yung mga mahihirap, mga pilay at bulag, at ang Diyos ang gaganti sa iyo. Hindi daw sa upuan ang sukatan ng halaga mo, bagkus sa laman ng puso mo. Hindi sa taas ng posisyon o sa dami ng balik, ang sukatan ay nasa kababaang loob at pagmamahal na walang iniintay. Siguro narinig nyo na yung salitang reciprocate. Narinig ko to sa dalawang magjowa. Ikaw kasi hindi ka nagre-reciprocate nung mga ginagawa ko sa'yo. Nagbibigay ako sa'yo pero parang wala akong natatanggap sa'yo. Oras lang naman yung hinihingi ko sa'yo. Pero bakit hindi mo maibigay? Reciprocate. Pero kung titingnan natin mga minamahal na mga kapatid, there is danger in the reciprocation system. Bakit? Mahirap itong gawin kasi nakasanayan natin yung reciprocation system. Tumulong ka, kailangan merong kapalit. Naglingkod ka kasi meron kang inaasahan na may matatanggap ka. Nagbigay ka, pero ang gusto mo, merong balik. Reciprocate. Kailangan tutulong ako, pero kailangan meron akong kikitain. Magbibigay ako, kailangan doble yung balik sa akin. We tend to reciprocate things. Kapag ganito ang puso, hindi na pag-ibig ang motibo, kundi nagiging negosyo. Hindi na misyon, kundi nagiging transaksyon. Hindi na si Kristo ang sentro, kundi ang sentro na ay ang sarili. Kaya ang ating mga pagbasa ngayon, ibinabalik tayo sa tunay na kahulugan ng paglilingkod. At ano yon? Humility. Humility is the key. In our first reading from the book of Sirach, we have heard, habang dumadakila ka
lalo ka namang magpakumbaba at kalulugdan ka ng Panginoon. Habang dumadakila ka, lalo ka namang magpakumbaba at kalulugdan ka ng Panginoon. Tingnan niyo po yung isang punong hitik na hitik ng bunga. Kapag dumadami ang bunga ng puno, yung kanyang mga sanga palawlaw ng palawlaw hanggang sa lupa. And that is the beauty of life. Sana sa buhay natin, sa dami ng ating mga naaabot, sa dami ng ating naipupundar, sa dami ng meron tayo, sana hindi tayo patayog ng patayog, pero sana tayo pababa ng pababa ng pababa upang ipaalala natin sa ating sarili na habang dumadakila tayo, lalo naman tayong iniimbitahan na magpakumbaba. Ang kababaang loob, ang susi para makataas tayo sa ganitong sistema ng reciprocation. Lahat ng meron tayo, pera man yan, talento o oras, lahat ng ito'y regalo ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Panginoon. Dahil libre mong natanggap, libre ka rin sanang magbigay. Kaya hindi ka naghihintay ng balik dahil alam mong sa Diyos galing ang lahat ng ito. Everything is grace. Lahat ay biyaya mula sa Panginoon. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Ebreyo, pinapaalalahanan tayo, lumapit tayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Dahil si Kristo ang modelo natin na nag-alay ng kanyang buhay, nagmahal ng walang hinihintay na kahit anumang kapalit. Si Saint Augustine din naman, meron siyang warning sa atin. At ano yung paalala ni San Agustin sa atin? Pride is the beginning of sin. And what is pride but a perverse craving for exaltation? A perverse craving of exaltation. Sa mundong parang ang hirap-hirap ng makontento, inaanyayahan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Kasi ang gusto natin lahat pakabig. Ang gusto natin lahat may makukuha tayo. Ang gusto natin palagi may kikitain tayo. But the gospel of today reminds us to humble ourselves before the Lord. Tandaan natin, ang pride ang nagbago sa anghel tungo sa pagiging demonyo. Pero ang humility ang nag-aangat sa atin para tayo ay maging banal. Pride makes the angels devil, but humility makes man saint. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, makita natin how to defeat the reciprocation system. Number 1, serve in silence. Maglingkod kahit walang palakpakan, kahit walang nakakaalam. Sa mundo natin ngayon, lahat binivideohan, lahat pinopost, lahat ipinapakita. But the true meaning and the reality of life is to serve in silence. Na kahit hindi nakikita ng iba yung ginagawa natin, merong Diyos na laging nakatanaw sa atin. Pangalawa, share with no bargain. Tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Minsan kasi tutulong tayo, pero meron dapat balik sa atin. Tutulong tayo kasi alam natin na sa bandang huli, dapat tulungan mo rin ako. At minsan kapag tumulong tayo at hindi tayo natulungan pabalik,
nanunumbat pa tayo. Share with no bargain. Pangatlo, count blessings, not gains. Pasasalamat, hindi pagbibilang ng balik. Yung mga taong humble, ang kaya lamang magsabi ng thank you. Dahil yung mga taong mayayabang, sasabihin nila, bakit ako magte-thank you? Deserve ko naman to. Bakit ako magte-thank you? Pinaghirapan ko naman to. Bakit ako magpapasalamat? Lahat naman ng meron ako ay dahil sa pagpapagal ko. Yung mga taong mayabang, kailanman hindi makakapagsabi ng thank you. Count blessings, not gains. Pang-apat, lift God's name, not yours. Pangalan ng Diyos nawa ang maging dakila at hindi ang ating pangalan. Dahil sa bandang huli, lahat ng ating ginagawa ay para sa kapurihan ng Diyos. Mga kapatid, sa laro ng mundo, agawan ng upuan, pero sa banquet ng Diyos, iba ang panalo. Hindi yung pinakamagaling, kundi yung nagpapakumbaba. Hindi ang pinakamalaki ang naibabalik, kundi ang nagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa harap ng Diyos, hindi mahalaga kung saan ka nakaupo. Ang mahalaga kung sino ang sentro ng puso mo. Kapag si Kristo ang sentro, nagiging misyon ang buhay at hindi transaksyon. At ano ang gantimpala? Ano ang premyo? Isang lugar sa kanyang kaharian kung saan siya mismo ang magpapaupo sa iyo. Sa mundong agawan ng upuan, dahil ang laging pinipili ay yung pinakamataas na lugar, baka nakakalimutan na nating makita yung mga taong nasa baba, nasa laylayan, na nangangailangan ng ating tulong at kawang gawa. Sabi nga ng kanta ng Glock 9, kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo, baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Kapag ang taas-taas na ng tingin natin sa sarili, hindi na natin makikita ang pangangailangan ng iba.